Ang pag-ibig ay puno ng misteryo. Sa mundong ating ginagalawan, hindi mo talaga masasabi kung sino ang maswerteng nilalang na magiging kapalaran mo. Madalas kung sino iyong ayaw mo o hindi mo inaasahan, ay siya pang magpapatibok ng iyong puso at wala ka nang magagawa kapag tinamaan ka ng pag-ibig. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga tagapakinig mo. Ako po si Adelena, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan ng kapatid kong si Ate Cynthia noong nakatira pa kami sa gawing Iloilo. Baryo ang lugar na kinaroroonan ng aming tahanan. Isa iyong malayong hindi pa urbanisadong lugar at payak ang pamumuhay ng mga tao. Nangyari ang karanasang ito taong 2000. Isang hamak na magtitinda ng isda si Ate Cynthia. Nakatapos siya sa sekundarya pero hindi na siya nakarating sa kolehiyo dulot ng matinding kabalaran. Tinulungan niyang makapaghanap buhay ang aming mga magulang. Samantalang pinagtulungan nila akong pag-aralin sa elementarya. Malayo ang agwat ng ate ko na yon. Kumbaga, panglima na ako. Wala namang naging reklamo si Ate Cynthia kahit mahirap ang aming buhay at hindi masunod ang luho. Napakahaba ng kanyang pasyensya at talagang matyaga siya sa mga gawain. Kaya naman hinahangaan siya ng mga kabinataan sa aming baryo. May kagandahan si Ate Cynthia at bukod doon ay marami pa siyang magagandang katangian. Dagdag pa na madiskarte sa buhay. Kaya lang ay hindi pa niya nakikita ang lalaking totoong nagpapatibok sa kanyang puso. Hindi siya nagmamadali dahil wala pa siyang plano. Nakapokus siya sa pang-araw-araw na kita sa pagtitinda ng isda para may makakain kami sa hapagkainan at makakain ng 3 beses sa isang araw. Masipag at matyaga si Ate Cynthia. Maaga pa lang, hindi pa sumisikat ang araw, ay may pinupunta na siyang bayan upang umangkat ng mga isda. At pagkatapos nito, ay itinitinda ang mga iyon. Itinitinda niya sa maliit na pwesto sa palengke. Madalas namang nauubos ang mga isda, kaya naman bukod sa panggasto sa pangkain, ay nakakabili pa kami ng mahalagang kasangkapan sa aming bahay. Ipinagpapasalamat na lamang naming mag-anak sa Diyos ang tinatamasang biyaya sa araw-araw. Hindi na naghangad si Ate Cynthia na makapag-aral at matupad ang pangarap niya na maging isang doktora. Ang gusto na lang niya ay maipagpatuloy ko na lang ang pag-aaral. Makatapos ako at makakuha ng magandang trabaho. Isang araw noon, ay dumating ang anak ng mayamang negosyanteng bumili ng kalahating lupain sa probinsya. Mayroon itong anak na binata na nagngangalang Luigi, na mukhang lumaki sa syudad at nag-aaral pa sa kolehiyo. Magbabakasyon lamang daw ito sa probinsya ng ilang buwan at pagkatapos ay aalis na din pabalik sa syudad. May kasama siyang mga kapatid, pinsan. Madalas silang gumagala sa bayan para mamasyal. At kung minsan naman ay nakikihalubilo sila sa mga residente. Maraming mga kadalagahan ang nagkakagusto kay Luigi dahil sa bukod sa matalino, simpatiko at gwapo ay maginoo ito at malaki ang respeto niya sa mga kababaihan. Kaya lang ay medyo kakaiba si Luigi dahil nangingislap ang maputla niyang kutis. Ang kanyang kagwapuhan ay may ihalin tulad sa isang prinsipe sa mga kwentong alamat. Minsan na niyang nakasalubong si Ate Cynthia at nainganyo siyang bumili ng ibinebenta nitong isda sapagkat matataba at malulusog daw. Para po sa mga hindi nakakaalam, may mga palengke sa Iloilo na malapit sa dagat na kadalasan ay bagong huli ng mga isda at kapag doon mo inangkat, siguradong presko ang mga iyon. Kaya naman kahit nakakarating ito ng bukid,
o di kaya sa mga liblib na baryo, ay talagang garantisadong paresko pa rin ang mga ito. Bumili siya ng kung ano-anong klaseng isda, mga nasa 3 kilo din iyon, para may pang-ulam daw sila. Sa unang pagkakataon na aksidente silang magkatinginan, ay para dong tinamaan ni Kopi daw ang puso ni Ate Cynthia. Nagririgo doon ang puso niya, lalo pat napagmasdan niya ang malaanghel na figura ni Isidro. Halos mapatulala siya at mabulol sa pagsasalita. Nakakayamang isipin pero humanga siya sa taglay na kagapuhan ng mayamang binata. Napangiti at napatulala si Ate Cynthia sa mukha ni Luigi. Napakunot noon naman ang binata. Binibini, okay ka lang ba? Ipinitik niya ang kanyang malahugis kandilang mga daliri at doon pa lamang bumalik sa katinuan si Ate Cynthia. Hiyang-hiya siya sa kanyang inasal. Pasyensya ka na sa inasal ko. Tinanggap naman iyon ni Luigi. Matapos makapagbayad ni Luigi ay nagmamadaling umalis si Ate Cynthia sa labis na kahihiyan. Pero noong makauwi siya sa bahay, ay abot langit ang kanyang ngiti at halos magtititili siya sa sobrang saya. Nakita naman ni Nanay Digna ang kanyang mga ikinikilos. Anak, anong problema mo? Daw bulati ka nga nabutangan sang asina. Tumugon si Ate Cynthia at sinabi ang nangyari. Bumuntong hininga si Nanay Digna at pagkatapos ay lumapit sa kapatid ko at nagwika. Anak, okay lang nga mahingang ka sa mayaman nga binata. Pero hindi na kinahanglan pang sobra pa. Kabalo kita nga dako ang diferensya sa aton kabuhi kag ila kabuhi. Kag hindi ka mo bagay sa isa kag isa. Mas maayo nga magpili ka sang tao nga parehas ang imong kahimtang. Kag ibaling mo na lang ang atensyon mo sa iban. Hindi bala nanliligaw sa imo sila Mario kag Biboy. Biskan paano, halin sila sa maayo nga pamilya kag pwede mo sila ipabugal. Tama ba? Ilonggo ba to o hiligay nun? Dapat Tagalog lang to eh. Napasimangot at napangiwi si Ate Cynthia. Naku inay, wala gid ako sang ginapilian sa duha ko ka manliligaw. Kamo lang ang permi nagapilit sa akon sa ilay. Biskan prangkahon ko pa sila. Hindi gihapon sila magpundo sa pagpanligaw. Daw kainis ko naguid sa ilaha. Medyo nadismaya si Ate Cynthia sa tuwing maiisip niya ang kanyang mga manliligaw. Pero wala naman siya magawa dahil hindi pa rin tumitigil ang mga ito na matyagang bumibisita sa kanya para magtapat ng nararamdaman. Gabi-gabi ay walang humpay ang pagbisita at pagbibigay ng regalo ng dalawang manliligaw nito. Medyo may kaya naman sa buhay sina Mario at Biboy. Dati silang kamag-aral ni Ate Cynthia sa sekundarya. Pero hindi sila malapit sa isa't isa. Patuloy pa rin ang pagsasabi ni Ate Cynthia na hindi niya masusuklian ng pagmamahal ang kanilang mga panliligaw. Kaso wala pa rin. Mapilit pa rin ang dalawa. Ipinaliwanag nila na ang pag-ibig ay nakakapaghintay. Balang araw daw ay matutunan daw silang mahalin ni Ate Cynthia dahil napapag-aralan naman ito. Hindi na nagbibigay ng komento ang kapatid ko. Humikab-hikab siya sapagkat nakakaramdam na siya ng antok. Maya-maya pa ay nagpaalam ng dalawang binata bago iniwan ng mga dalang minatamis na nagsisilbing regalo. Inihatid sila ni Ate Cynthia sa labas ng bakuran ng aming bahay bago niya isinarado ang pintuan. Nagunat pa ng mga braso ang kapatid ko bago siya nagpasyang matulog. Subalit bigla siyang natigilan nung makarinig siya ng malalakas na sigaw sa di kalayuan. Bigla niyang binuksan ang pinto. Naningkit ang kanyang mga mata habang tinatanaw niya sina Biboy at Mario na tumatakbo sa may sagingan at sumisigaw. Engkanto! Engkanto! May engkanto! Hindi pa man natatagalan ay mayroon pang narinig na pagsigaw si Ate Cynthia
sa di kalayuan. At boses iyon ng isang babae. Aswang! Diyos ko, mayroong aswang! Naalarma si ate at naisip niya na umiiral na naman ang mga aswang sa probinsya. Dali-dali siyang nagtungo sa may kusina at kinuha ang bolo ng kanyang ama na nakalagay sa kaluban na nakasabit sa may dingding. Tumakbo siya palabas ng bahay at pagkatapos ay sinundan ang dalawang manliligaw sa may bahaging sagingan. Gayon din ang babaeng nagmamay-ari ng tinig. Kinakabahan siya sa mga posibleng mangyari. Dati kasing manunogis ng aswang ang aming mga magulang at naturuan nila ng teknik at pagkikipagkumbate si Ate Cynthia. Noong bata pa siya, kaya may kaalaman siya sa pagpatay sa mga aswang. Isa sa ipinagtataka niya ay tila takot na takot ang dalawa niyang manliligaw sa engkanto. Marahil ay mayroon iyong ginawang masama. Hinahanap ni Ate Cynthia ang dalawang manliligaw, pati ang babae. Subalit hindi niya natagpuan ang babae hanggang sa matagpuan niya sina Mario na nagtatago sa may gilid ng puno ng saging. Takot na takot at hindi maipinta ang mga mukha. Mario, Bayboy, anong nangyari sa inyo? Bakit takot na takot kayo? Tumugon si Mario. Nung una ay nakakita kami ng engkanto. Natakot kami na pagkasaktan niya kami. Pero nakatingin lamang siya sa labas ng inyong bahay hanggang sa bigla na lang naglaho. Matapos maglaho ang engkanto ay may nakasalubong kaming aswang at kamuntikan na kaming sakmalin, kaya kumaripas kami ng takbo. Tapos sa unahan may babaeng sumigaw. Lumingalinga sa paligid si Ate Cynthia at nakarinig siya ng mahinang huni ng aswang. Kinilabutan siya sa isipin na malapit lamang ang kinaroroonan nito. Kaya nilakasan niya ang loob. Pinagmumura niya ang aswang at hinamong lumabas sa lungga nito para makipaglaban sa kanya. Pinakiramdaman at pinakinggan niyang mabuti ang huni nito. Biglang lumakas sa mga huni ng aswang. Nangangahulugang nasa malayo na itong direksyon. Maya-maya pa ay nawala na ang mga paghuni. Nakarinig siya ng mga pagaspas sa di kalayuan. Lumipad na papalayo ang aswang. Niyaya niya niyang umuwi sina Biboy at Maria. Ligtas na sila sa kamay ng aswang. Nagpasalamat naman ang dalawa at lalo pa silang humanga sa katapangan ni Ate Cynthia. Magkakasabay silang lumabas ng sagingan at naghiwa-hiwalay ng landas. Bumalik si ate sa aming bahay at inabutan niyang nakabantay sa labas ng pinto ang aming mga magulang. Tinanong siya ni Tatay Ismael. Anak, bakit mo dala ang aking bolo? Ha, anong nangyari? May nangyari bang masama? Bakit namumutla ka? Sinabi ni ate na tinulungan niyang makalabas sa sagingan ang dalawang manliligaw dahil hinahabol ng aswang. Pero walang masamang nangyari dahil umalis din kaagad ang aswang matapos niyang pagmumurahin. Nangamba naman si Nanay Digna. Anak, sa susunod ay huwag kang basta sumugod ha, at baka naman ikaw ay mapuruhan. Magagaling lamang mambola ang mga manligaw mo, pero hindi naman pala kayang ipagtanggol ang mga sarili. At biruin mo ba naman, ikaw bang nagligtas sa kanila? Nakakadismaya naman. Napakamot na lang ng ulo si Ate Cynthia at hindi nagtagal ay sinarado na niya ang pinto. Sa sumunod na araw ay nag-umpukan ang mga tsismosa sa daan. Nakibalita si Ate Cynthia sa mga nangyari habang nagbebenta ng isda. Nalaman niya sa mga kapitbahay na di umano ay may mga hayop na nabiktima ng aswang. Natagpuan na lamang ang mga bangkay nila sa sakahan. Nawakwak ang buong tiyan at nakalabas ang iilang parte ng bituka. Ang mga ito ay mga alaga ng kapitbahay namin na nakatira sa may bahaging gulod. Dahil doon ay nagkagulo ang aming baryo. Usap-usapan na lumalaganap na naman ang mga aswang. Kaya ang mga bata ay pinagbawalang lumabas ng bahay kapag sumapit na ang 5:00 ng hapon. Ako rin noon ay natatandaan ko na natakot din ako noon
Maging ang mga residente ay pinayuhan na rin ng Kapitan Del Barrio na bawasan ang paggagala sa gabi kung wala namang importanteng gagawin. Magsasagawa daw ng pagroronda tuwing gabi upang makisigurado sa seguridad ng mga mamamayan. Medyo nag-ingat na din ang pamilya ko noon. Katakataka namang hindi na bumisita ang dalawang manliligaw ni Ate Cynthia noong sumapit ng gabi. Iniisip ng mga magulang namin na baka natakot sila sa napagdaanan sa nakaraang gabi. O di kaya ay nabalita ng pagkamatay ng mga hayop sa may sakahan. Pabor naman kay Ate Cynthia na hindi sila bumisita. Hindi siya mapupuyat at hindi rin siya maghihintay ng matagal bago aalis ang mga ito sa aming bahay. Maaga kaming natulog ng gabing iyon. Kinabukasan, mayroon na namang balita. Napatay ang kaklase ni Ate Cynthia sa elementarya na si Geneva. Buntis pala ito at kabuhanan niya noong gabi. Kaya kinakailangan nilang bumiyahe ng kanyang asawa para madala sa ospital sa Karatig Bayan. Wala pa kasing ospital sa aming bayan noon, kaya kinakailangan magpunta sa Karatig Bayan. Sumakay sila sa kalesa, subalit natagpuan na lamang daw ng mga namamasadang driver ng jeep na tumaob at wasak ang kalesa. Duguan at sugatan ang buong katawan ng asawa ni Geneva, samantalang siya ay butas ang dibdib at tiyan. Wala na rin ang sanggol sa sinapupunan nito. Ibinuro lang bangkay ng mag-asawa sa bahay ng kamag-anak ni Geneva. Nagimbala talagang nalungkot ng husto si Ate Cynthia sa nalaman niyang balita. Malapit sa kanya si Geneva at hindi niya lubos maisip na mamamatay ang pamilya nito sa kamay ng aswang. Binalak niyang pumunta sa lamay nito at sumama naman sa kanya si Tata Ismael. Hapon pa lang ay umalis na sila ng bahay para maaga din silang makakauwi at hindi abutan ng sobrang gabi sa daan. Eksaktong namamasyal noon si Luigi at nakasalubong pa nilang mag-ama. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Luigi pagkakita niya kay Ate Cynthia. Binibini, nagkita tayong muli. Maaari ko na bang malaman ang iyong pangalan? Magiliw na nakipagkilala si ate at nagawa din niyang ipakilala ang aming ama kay Luigi. Kaagad nagmadong ang binata kay tatay, kaya naman nagalak ang aking ama. Ipinaliwanag ni ate kay Luigi kung saan sila magtutungo at naisipan nitong sumama sa kanila para makilala ang iba pang residente sa lugar at masamahan ang mag-ama upang maprotektahan sa bali-balitang aswang na gumagala at namimerwisyo sa mga tao. Pumayag ang mag-ama at isinaman nila si Luigi. Medyo may kalayuan ang bahay ni Geneva sa amin. Nasa gawing paanan pa ng bundok ang bahay nito. Kubo iyon at mangilan-ngilan lamang ang mga kapitbahay sa paligid. Madalang din ang may sasakyan na dumadaan kapag sumasapit na ang gabi. Pagkarating ng mag-ama kasama si Luigi, ay inabutan nila ang ilang mga nakipaglamay tulad ng mga kaklase ni Ate Cynthia. Ilang kamag-anak din ni Ate Geneva, pati ng kanyang asawa at mga kapatid at magulang. Ang mga magulang ni Geneva ang nagasikaso sa mga dumadating na bisita. Binibigyan ng biskwit at kape na turmeric ang mag-ama pati si Luigi. Kaso ay hindi kumuha ng pagkain at kape si Luigi. Paliwanag niya ay busog siya. Nakipagkwentuhan si Tata Ismael at Ate Cynthia kay Aling Maria na ina ni Ate Geneva. Nalaman nila na may pagkakataon palang inaaswang na si Geneva. Maraming kaluskos na naririnig ang pamilya nito sa bubungan ng bahay. Kaya gumamit sila ng mga pangontra na inilagay sa loob ng bahay. At nung gabing manganganak na sana si Geneva, ay masama na pala ang kutob ni Aling Maria sa pagbibiyahe ng mag-asawa. Kaya pinigilan niya ang mga ito na umalis at magpapatawag na lang ng kumadrona. Kaya lang ay matigas ang ulo ng mag-asawa. Namimilipit na din sa sakit ng tiyan si Geneva noon. Kaya nagbiligbit silang umalis papunta sa Karatig Bayan
Hindi pa rin matanggap ni Aling Maria ang sinapit ng kanyang anak, lalo na ng pamilya nito. Kung pwede lang sanang hanapin nilang mag-asawa ang aswang at pagputol-putulin nila ang katawan nito, ay gagawin nila para maipaghiganti ang mga namayapa. Pinalakas ng mag-ama ang loob ni Aling Maria. Pinayuhan nila na huwag mag-alala at siguradong mahuhuli at magbabayad ang aswang na pumapatay sa mga inosenteng tao. Medyo malapit na noong magdilim, kaya naman naisipan na ring magpaalam ng mag-ama kasama si Luigi at baka gabihin sila masyado sa pag-uwi. Magbabakasakali pa sila na may masasakyang habal-habal sa labas. Hinayaan naman silang makaalis ng mga magulang ni Geneva. Mabilis namang nakipagkumustahan si Ate Cynthia sa mga kaklase niya dati. At pagkatapos ay lumabas silang tatlo ng bakuran. Naglakad na sila at nung umabot na sa highway, sa parang may kanto, nag-abang sila ng jeep. Mabuti na lang at may dumating na isang jeep, kaya lang ay puno na ito ng mga pasahero. Umakyat na lang sila sa bubong ng jeep kasama si Luigi para lang makabiyahe at makauwi silang tatlo. Wala namang kaarte-arte ang binata na umupo sa bubong ng jeep. Nasabik pa siya dahil sa malamig na simoy ng hangin. Kaya lang ay hindi pa man sila nakakarating sa kanilang pupuntahan ay pumutok ang gulong ng jeep. Huminto sila sa may bahaging kawayanan na walang masyadong kabahayan. Nagsipaglakad ang mga pasahero at naghanap ng papadaang sasakyan. Sumabay sa mga pasahero ang tatlo. Kaya lang ay habang tumatagal, ay pakunti ng pakunti ang mga tao na nakakasabay nila sa daan. Hindi nagtagal ay may naulinigan silang sumisigaw sa di kalayuan na para bang humihingi ng tulong. Nabahala naman sila ate at gusto sanang hanapin ni Ate Cynthia ang taong humihingi ng tulong. Subalit, pinigilan siya ni Tata Ismael at Luigi. Lubhang mapanganib dahil gabi na at posibleng may sumasalakay na aswang sa taong sumisigaw. Nagmatigas naman si Ate Cynthia at tumakbo siya papasok sa kawayanan. May dala naman siyang patalim, kaya malakas ang kanyang loob. Kaagad naman siyang sinundan sa pusod ng kawayanan ni Tata Ismael. Dala ang kanyang bolo, gayon din si Luigi. Maya-maya ay nagkasalubong silang mag-ama at natanaw nila sa di kalayuan. Mayroong malaki at mabangis na hayop. Nakabungis-ngis ito na nakatanaw sa kanila. Maya-maya ay kumaripas ito ng takbo. Humarang si Luigi sa harapan ni Ate Cynthia para maprotektahan ang aking kapatid. Lumapit siya sa aswang at nakipagbuno dito. Doon ay napamaang ang mag-ama. Malakas at maliksay si Luigi sa pagkikipaglaban. Mukhang sanay na sanay siya sa pagkikipagkumbate. Bagay na lubos na ikinagimbal din nila tatay. Lumipas lang ang ilang sandali ay nakaramdam na ng pag-aalala si Ate Cynthia. Kaso nahagip ng kanyang paningin na tila nagbago ang kulay ng mga mata ni Luigi. Para ba itong may ilaw na? Nangislap ito na parang kulay asol. Kumisap-kisap mata si Ate Cynthia at bumalik sa normal naman ang kulay ng mga mata ni Luigi. At doon, sa isip-isip ni ate, mukhang namamalikmata lang siya. Maya-maya pa ay bumalik na ang pag-aalala niya sa binata. Sa puntong iyon ay nakiusap si ate na kung pwede nilang tulungang mag-ama si Luigi dahil siguradong mapapatay ito ng aswang. Sumang-ayon naman kaagad si Tata Ismael at mabilis silang sumugod sa kinaroroonan ng binata. Patuloy ang pakikipagbuno ni Luigi sa aswang. Nagawa niyang pilipitin ang braso nito at naitulak pa niya ng malakas. Subalit malakas talaga ang taglay na kapangyarihan ng aswang at nagagawa nitong higitan ang kanyang kakayahan. Kung kaya't umisip siya ng paraan upang mawakasan ang buhay nito. Subalit natigilan siya nang biglang sumigaw si Ate Cynthia. Walang hiya kang aswang ka. Kami ang kalabanan mo nang magkasubukan tayo.
Nalihis ang atensyon ng aswang sa mag-ama. Nagngingit-ngit ito sa galit at umangil ng pagkalakas-lakas. Umatake ang aswang pero humarang si Tata Ismael at tinaga ang aswang sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay sumalida si Ate Cynthia at sinaksak sa kaliwang tagiliran ng aswang. Sa kabilang banda naman ay napako ang paningin ni Luigi at mula sa dako pa roon ay may nakita siyang nakahandusay na isang lalaki sa gawing damuhan. Dali-dali siyang nagtungo at inalog-alog ang lalaki hanggang sa magkaroon ng malay. Inalalayan niyang makatayo ang lalaki. Lumingon siya at humanga siya sa panunood sa pagkikipaglaban ng mag-ama sa aswang. Tinulungan ng mag-ama na pagsasaksakin ang aswang. Subalit nagawa pa rin itong gumawa ng tagabulag at naglaho na lang bigla sa kanilang paningin. Hindi nila ito matagpuan sa kahit saang sulok ng kawayanan. Maya-maya ay nasigurado na nilang naglaho na ito at nakaligtas silang lahat. Lumapit ang mag-ama kay Luigi, partikular sa kasama nitong lalaki. Kinumusta nila ang kalagayan ng dalawang binata. Napansin nila na maraming sugat at kalmot sa katawan ang lalaki, samantalang si Luigi ay wala man lang natamong pinsala. Nang magandang loob sila at inanyayahan nila ang mga ito na sumama sa kanilang bahay upang magamot ang mga sugat. Bagay na lubos na ipinagpapasalamat ng kasamang binata. Lumabas sila ng kawayanan at sa awa ng Diyos ay may natanaw silang tricycle driver na nagpapaandar naman ng tricycle. Suminya sila at lumapit ito sa kanila. Mangyari pa lang, may inihatid siyang pasahero na may ilang kilometro ang layo sa kawayanan. Pauwi na sana siya nang masumpungan sila. Pinagkausapan nila itong magpahatid sila sa aming bahay. Pumayag naman ito at inalalayang makapasok na sa loob ng tricycle ang dalawang binata. Pagkatapos ay tsaka pa lamang sila pumasok at bumiyahe. Pagkarating nila sa bahay ay inabutan nilang kakatapos lang naming maghapunan. Nagulat naman kami ni Nanay Digna sa aming mga nakita. Ipinaliwanag naman ni Ate Cynthia ang mga nangyari sa maiksi at mabilisang pagkukwento. Pagkatapos ay abala sila ni Tatay sa pagkuha ng palanggana, maligamgam na tubig, sabon, malinis na tela at mga halamang gamot. Kaso ay nagsalita ang binata na nagpakilalang bilang Gerald na hindi sumasakit ang kanyang buong katawan at tila magaan ang pagkaramdam niya. Nagkatingin na ng mag-ama. Medyo kinukutuban at nahihiwagaan si Ate Cynthia kung paano iyon nangyari. Maging kay Luigi ay nakukwestiyon na din ni Ate Cynthia ang mga ikinikilos nito. Napadako ang tingin niya kay Luigi at nagtama ang kanilang paningin. Tila may kung anong atraksyon at hipnotismo ang hatid ng mga mata ng binata. Umiiling-iling at kumikisap mata si ate at bumalik sa normal ang lahat. Hindi niya malaman kung anong misteryo ang nangyayari sa kanya. Pakiramdam pa niya ay namamaligno pa siya. Pinaupo nila ni Tatay Ismael sa papag ang binata. At pagkatapos ay sinumula ng paglilinis ng sugat at panggagamot. Halos mamula ang buong mukha ni Ate Cynthia habang pinupunasan at ginagamot ang mga sugat ni Gerald. Matapos nitong makapaghubad at malantad ang kanyang matipunong pangangatawan, binilisan na lamang ni Ate Cynthia ang panggagamot. Pero kamuntikan na siyang matunaw sa mga titig sa kanya ni Luigi din. Hindi niya maunawaan kung bakit biglang dumadagungtong ang kabog sa dibdib niya. Matapos ang gamutan, ay nagsipaghapunan na muna ang mag-ama. Inalok nila ng pagkain si Gerald at Luigi. Bagay na tinanggihan ni Luigi dahil busog pa siya. Simpleng sinabawang gulay at isda lamang ang ulam, pero walang kaarte-arteng sumalo at kumain si Gerald. Sarap na sarap pa siya sa ulam dahil gutom na gutom siya ng mga oras na yon. Makalipas ang ilang sandali ay nagkwento na si Gerald ukol sa kanyang sarili. Isa pala siyang mangangahoy na kumukuha ng panggatong
tumutulong sa kanyang ama at sa inang Lompo. Napadaan siya sa gawing kawayanan kung saan niya nakita ang aswang. Inimatay siya sa sobrang takot, kaya bumagsak ito sa lupa at mabuti na lamang ay dumating si Ate Cynthia kasama si Tata Ismael at Luigi. Kung hindi, baka napatay na siya ng aswang. Sa isang banda, ay humanga si Ate Cynthia sa katapangan ni Luigi. Kung nangyari daw siguro iyon sa ibang kakilala niyang binata, ay malamang naduwag at iniwan na ang kasamahan sa kawayanan. Isa pa ay malakas ang loob nitong makipaglaban sa mga aswang. Lumipas ang ilang sandali at napansin ng mag-anak na lumalim na ang gabi. Maririnig ang pagkahol ng mga aso sa paligid. Suwestyo ni Tata Ismael na magbabukas na sina Gerald at Luigi. Maglalatag na lang sa sala ng banig na kanilang mahihigaan upang makapagpahinga. Pumayag naman ang dalawang binata at pagkatapos nilang makapaghabunan ay tumulong sila sa paghahanda ng matutulugan. Palihim pang kinilig si Ate Cynthia bago siya pumasok sa kwarto matapos magpasalamat sa kanya si Luigi. Malaking bagay ang nagawa nilang mag-ama upang mailigtas ang kanyang buhay, gayon din ni Gerald. Pagkahiga ay hindi masyadong nakatulog si Ate Cynthia sa kakaisip kay Luigi. Hindi niya so katakalaing mapapadpad sa kanilang bahay ang lalaking hinahangaan niya at makakapagpalagayan pa niya ng loob. Hinihiling niya na sana maging kaibigan sila at mabigyan ng pagkakataong makilala ang isa't isa ng lubusan. Hindi nagtagal at nakatulog si ate, subalit dinalaw siya ng isang panaginip. Sa kanyang panaginip ay nagtungo siya sa gubat at doon ay natagpuan niya ang marilag na kaharian ng mga engkanto at diwata. Natagpuan niya si Luigi sa anyo ng isang kumikislap na prinsipe na nagtataglay ng mahabang abuhing makapal na buhok at matalas na asul na mga mata. Maputla ang kanyang kulay at tila nakakahalina ang mapanuksong mapupulang labi. Niyaya at tinawagan ni Luigi ang kanyang mga kamay hanggang sa masakop si Ate Cynthia ng karilagan at maglaho silang dalawa. Doon nagising si Ate Cynthia. Kabang-kaba siya at halos napatulala mula sa kama. Matagal bago siya dinalaw ng antok muli. Gumugulo sa isip niya kung may katotohanan ang kanyang panaginip o dala lamang iyon ng imahinasyon. Naisip niya na kung engkanto si Luigi ay lubos itong makapangyarihan at posibleng matalo nito ang mga aswang na pwede nilang makalaban. Inaasahan na kasi nila na gaganti ang mga aswang dahil ganoon ang mga ugali nito. Kinaumagahan naman maagang nagising ang dalawang binata dahil may bumibisi ng sasakyan sa labas ng bahay. Nagbukas ng pinto si Nanay Digna at nakita niyang isang magarang kotse. Lumabas mula sa sasakyan si Ginoong Buen Camino at Ginang Lydia na ina ni Luigi. Takang-taka si ate, pati na ako, kung bakit ipinasok nila ang kotse nito. Napakahirap ng daanan na yon at kung sa papaanong nakarating ang kotse na yun sa amin. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Nanguna sa pagsasalita ang lalaki. At nagpakilala siya. Ipinakilala din niya ang kanyang asawa at ipinaliwanag ang lahat. Nalaman pala ng mag-asawang negosyante na nagawi sa bahay namin ang anak na si Luigi. Kaya sila pumunta ay para sunduin ito. Pinapasok ni Nanay Digna ang mag-asawa sa loob ng bahay, kung saan natagpuan nila si Luigi sa may sala kasama si Gerald. Pinagmasdang mabuti ni Ginang Lydia ang buong bahay at mukhang sumang-ayon siya sa kanyang mga nakita sa hindi malamang kadahilanan. Ngumiti ito sa pamilya namin
at magalang na bumati. Nagsalita si Luigi at ipinaliwanag niya ang mga nangyari sa kanyang mga magulang. Nagalak si Ginoong Buen Camino at taos-puso ang pasasalamat niya sa buong pamilya namin. Nagawa pa niyang imbitahan ang mag-anak namin sa mga susunod na araw sa kanilang bahay para makapagtanghalian bilang pasasalamat sa pagkakaligtas sa buhay ng kanilang anak. Alam pala nilang mag-asawa ang pag-iral ng mga aswang, pero hindi sila natatakot. Ang mahalaga ay nag-iingat at ligtas ang lahat. Bilang pasasalamat ay dumukot si Ginang Lydia sa kanyang dalang bag. Isa iyong maliit na sisidla na may panali at iniabot ito sa pamilya namin. Subalit hindi iyon tinanggap ni tatay. Masaya na daw sila na nakatulong sa kapwa at hindi sila humihingi ng kapalit. Maya-maya pa ay nagsalita si Ginang Lydia. Siya nga pala. Kung mararapati ninyo ay aalis na kaming mag-anak at marami pa kaming kailangang asikasuhin. Maraming salamat muli sa pagtulong ninyo kay Luigi. Balang araw ay magkakaroon kayo ng gantimbalang hindi ninyo malilimutan. Ngumiti na lamang sila nanay at tatay at hinayaang umalis si Luigi. Ganon din ang kanyang mga magulang. Sinulyapan pa ni Luigi si Ate Cynthia at sinibayang susunduin niya ito sa isang araw, pati ang kanyang pamilya, upang madala sa kanilang bahay, at pagkatapos niyon ay nagpaalam na silang mag-anak sa aming pamilya. Pagkaalis nilang lahat ay nagawa na ding magpaalam ni Gerald at taos-puso ang pasasalamat sa aming pamilya sa paggamot at pagpapatuloy sa kanya. Inihatid pa siya sa labas ng bahay ni Tata Ismael bago nagpaalam. Matapos umalis ni Gerald ay halos magsisigaw sa tuwa si ate dahil sa labis na kilig kay Luigi. Nasapok pa siya sa ulo ni Nanay Digna. Ilusyonada ka, Cynthia. Hindi mo pa lubos na kilala ang pagkatao ni Luigi, kaya maghinahinay ka. Isa pa, hayaan mo siyang manligaw kung talagang interesado siya sa'yo at huwag kang umasa kaagad. Ayusin mo ang sarili mo at baka isipin ni Luigi ay ikaw ang may malaking pagkagusto sa kanya. Kita naman ng mga magulang namin na mabubuti ang mga magulang ni Luigi at mukhang hindi sila matapobre kahit ang sasakyan ay pangmayaman talaga. Tumahimik si Ate Cynthia at medyo umayo siya sa kanyang mga ikinikilos. Lumipas ang 2 araw at sinundo nga si Ate Cynthia ni Luigi. Dala ang kotse. Sila mag-anak ang pinasakay nito. Halos pagtinginan at pagtsismisan sila ng mga kapitbahay. Halatang mga nagtataka at naiinggit ang mga kapitbahay sa kapalaran ng pamilya namin. Pinaandar na ni Luigi ang kotse at dumiretso kami sa mansyon. Napamulagat kami sa malaki at malawak na bakuran ng mansyon. Gayon din ang mga mahal na kasangkapan sa loob ng bahay nito. Sinalubong kami ng mag-asawang Buen Camino at Lydia. Pagkatapos ay inanyayahan para makapagpananghalian sa loob. Mahaba at malaki ang hapagkainan. Ipinakilala ng mag-asawa ang isa pa nilang bunsong anak na si Teresa, na noon ay nag-aaral daw sa pribadong paaralan sa syudad. At ang pamangkin pang si Julian, gayon din ang nililigawan ni Julian na nagngangalang Rebecca. Halos napatulala si Ate Cynthia dahil sa pisikal na katangian ng pamilya. Kumikislap ang maputi nilang balat, matatangkad at mukha silang mga Kastila. Pinaupo kaming mag-anak sa pagkainan at inilapag ng 2 katulong at ibang-ibang masasarap na putahe. Tinanong pa ni Ginang Lydia kung marurunong magsipaggobyerto sa mga panauhin. Sumang-ayon naman kami. Nagsipagdasal muna ang lahat bago kumain. Kinumusta ni Ginang Lydia si Ate Cynthia. Gayon din ang pag-aaral nito. Nalaman niya
na isang hamak na lamang na tendera ng isda ang kapatid ko at hindi na nakapag-aral sa kolehiyo. Iha, gusto mo bang may pagpatuloy ang pag-aaral? Hindi pa huli ang lahat para makamit mo ang mga pangarap mo. Nagsalita si Ate Cynthia. Hindi na po siguro, madam. Mas makakabuti po kung magtatrabaho po ako dahil gusto ko pong guminawa ang buhay ng aking pamilya. Mas uunahin ko po ang kapakanan nila bago ang aking sarili. Umiiling-iling si Ginang Lydia. Pero wala na siyang ibang sinabi. Mukhang nanghihinayang siya sa magiging kapalaran sa buhay ni Ate Cynthia. Sumabat naman si Luigi sa usapan at sinabing nakadepende pa rin naman iyon sa kanilang pag-iisip. Nasa kamay pa rin ng tao ang kanyang kapalaran. Hindi ibig sabihin mahirap ay mahirap na habang buhay. Ang tao ay gagawa ng paraan kung paano uunlad at magtatagumpay. Napatingin naman kami kay Luigi. Mukhang naging sentro siya ng atensyon ng karamihan at lalo pang humanga at lumalim ang pagkagusto ni ate kay Luigi. Noong maramdaman niya ang malasakit nito sa kanya. Pagkaramdam niya ay pinapahalagaan siya nito at binigyan ng espesyal na atensyon. Nakikipagkwentuhan na rin ang mga magulang namin sa pamilya ni Luigi at mukhang aliw na aliw sila sa pagkikipagbiruan. Matapos naming makapagtanghalian ay nagkakwentuhan sina Ate Cynthia, Julian at Rebecca. Nalaman ni Lucy na nagbabakasyon lang pala. Nalaman din ni ate na nagbabakasyon lamang pala ang pamilya ni Luigi at matapos ang ilang linggo ay aalis na rin silang lahat. Nabanggit ni Julian rin na mukhang may napupusuan na si Luigi. Kasabay niyon ay tumingin siya kay Ate Cynthia. Nahiya si Ate Cynthia at sinaway si Julian. Uy, malabo iyong mangyari dahil magkalayo ang antas ng pamumuhay namin at hindi kami bagay kaya hindi ako ang babaeng iyon. Umiiling-iling si Julian at sinabing wala sa yaman ang sukatan ng pag-ibig. Isa pa ay humanga daw kay Ate Cynthia si Luigi sa ipinakita nitong katapangan at pagmamalasakit sa kanya. Kaya siya nakaramdam ng kakaibang pagkagusto dito. Baka raw sa mga susunod na araw ay bumisita ito sa aming bahay para umakyat na ng ligaw. Magsasalita pa sana si ate pero tinawag na siya ng aming mga magulang para umalis na. Nagkusa ulit si Luigi na ihatid kami sa aming pamamahay bago kami nakapagpaalam sa buong mag-anak. Pagka-uwi ay humingi ng permiso si Luigi na kung maaari siyang bumisita sa aming bahay sa susunod na gabi para umakyat ng ligaw kay Ate Cynthia. Bagay na ikanagulat ng mga magulang namin. Noong una hindi sila pumayag, subalit kalaunan ay hinayaan na nila si Luigi. Kaya lang ay pinaalalahanan nila si ate na huwag kaagad magtitiwala ng lubusan kay Luigi at baka masaktan lamang ito, lalo pa't mayaman ito at hindi magtatagal sa aming lugar. Sumunod naman sa auto si ate. Dumalas ang pag-akyat ng ligaw ni Luigi sa bahay nun. Parati siyang may dalang tsokolate, bulaklak at mga espesyal na pagkain. Tinapat na siya ni Ate Cynthia na kung maaari ay wag nang ituloy ang panliligaw dahil talagang hindi sila nababagay sa isa't isa. Subalit nagmatigas pa rin ang binata. Hindi ako susuko. Paninindigan ko ang aking pag-ibig para sa iyo. Gagawin ko ang lahat at patutunayan ang kadalisayan ng aking pagmamahal. Lalim na. Nagulat si Ate Cynthia at hindi niya inasahan ang kanyang mga narinig. Halos mamula siya sa sobrang hiya at sunod-sunod na kumabog ang dibdib niya. Nag-init ang kanyang tigkabilang pisngi. Maya-maya ay nahimasmasan si ate at nagawang magpaalam sa kanya na Luigi pero mabilis itong kumilos. Hinawakan ni Luigi ang kamay ni ate at hinalikan bago siya nagpakawala ng matatamis na mga ngiti. Sumimple at patagong napangiti si ate
Hindi siya nagpahalatang kinikilig at nagbabasa ang kanyang kilikili. Kala ko kung ano nagbabasa. Makalipas ang ilang minuto, ay inihatid niya si Luigi sa may bakuran ng bahay. Naglalakad-lakad sila hanggang sa makarating si Luigi sa tapat ng kanyang sasakyan. Pumasok na ito sa loob ng kotse at nagmaneho. Tinanaw niya ito at hustong pagtingala niya sa kalangitan ay mayroong lumilipad na bulto na pabulusok sa bubunga ng kotse. Laking gulat ni Ate Cynthia na isa iyong aswang. Sumigaw siya at tinawag si Tata Ismael. Pagkatapos ay nagmamadali siyang kumaripas ng takbo patungo sa kusina at kinuha ang isang bagay. Lumabas silang mag-ama at kumaripas na ng takbo patungo sa kotse ni Luigi. Dumaluhong ang aswang at nakilala nila iyon. Walang iba, ang aswang na nakasagupa nila sa kawayanan. Wala na itong mga sugat sa katawan. Subalit nasilaw siya sa liwanag hanggang sa matagpuan nila ang kakaibang nilalang na may mahabang tenga at tila kasing hugis ng dahon, maputla at kumikislap na kutis. Isa itong engkanto at sinakal niya ng pagkahigpit-higpit sa leeg ang aswang. Tsaka siya lumingon sa mag-ama. Ipinapaubaya ko na sa inyong mag-ama ang paghatol sa kampo ng kadiliman na to. Sa mga sandaling iyon ay naisip ng mag-ama na si Luigi ang naturang engkanto. Hindi nila sukat akalaing isa itong makapangyarihang nilalang. Totoo pala talaga ang mga panaginip ni ate. Maya-maya ay umatake silang mag-ama at medyo nahirapan sila sa pagkikipaglaban. Pero nakakuha ng tiyempo si Tata Ismael kung paano mapupugutan ng ulo ang nasabing aswang. Sa isang iglap ay nagtagumpay siya at nailigtas na naman nila sa ikalawang pagkakataon ang buhay nilang mag-ama. Matapos nilang makipaglaban ay naglahong parang bula si Luigi. Gayon din ang kotse nito na tila isang salamangka ang lahat ng mga ginawa nito. Kinabukasan din iyon. Usap-usapan sa buong baryo ang kabayanihan ng mag-ama. Pinuri sila at pinasalamatan ng kapitan, pati ng mga residente dahil sa wakas ay wala nang mang-aabuso sa aswang at papatay ng mga tao sa bayan o mga hayop. Balak pa sana silang bigyan ng parangal, kaso ay nahiya na ang mag-ama. Tama na daw sa kanilang pasasalamat at papuri ng mga tao. Sa puntong iyon ay nasorpresa si Ate Cynthia. Gayon din ang aming pamilya. Noong bumisita muli ang pamilya ni Luigi sa aming pamamahay. Nagpakilala nga ang mga ito bilang mga engkanto at diwata. Ipinagtapat ni Luigi na matagal na niyang binabantayan si Ate Cynthia. Dahil sa unang tingin pa lang niya ay nahulog na ang loob niya dito. Kaya naman nagawa niyang magpanggap na mayamang binata upang mapalapit dito at maprotektahan laban sa mga masasamang elemento. Alam na mga diwata at engkanto ang matinding paghihirap ng pamilya namin. Kaya bilang regalo ay hinandugan nila si Ate Cynthia ng isang maliit na supot na naglalaman ng mga ginto na pwedeng makapagpabago ng aming mga buhay at magamit sa oras ng kagipitan. Lubos ang pasasalamat ng aking pamilya sa mga engkanto at diwata. Hindi nga nagtagal at naging magkasintahan sina Ate Cynthia at Kuya Luigi. Isinama ni Luigi si ate sa kanilang kaharian kung saan nakilala ng kapatid ko ang iba pang mga engkanto at mga diwata na nagpapanggap na mag-aaral sa bayan. Inakala nila na magiging masaya sila panghabang buhay, subalit may kaakibat palang sakit ang pagmamahalan nila. Lumipas lang ang isang buwan at nagpaalam si Luigi. Ipagpatawad mo, pero kinakailangan ko nang makabalik sa aming kaharian upang maipagpatuloy ang responsibilidad ko bilang prinsipe. Siya nga pala, ang tunay kong pangalan ay Prinsipe Ramel. At kinakailangan kitang maiwan dito sa mundo. Pero huwag kang mag-alala
dahil parati akong magbabantay sa'yo at hindi ako mawawala sa alaala mo. Mahal na mahal kita, Cynthia. Magulgol sa pag-iyak si ate at hindi niya matanggap ang desisyon ni Luigi. Pero sa huli, kahit masakit at mahirap, ay nirespeto niya ang mga sinabi nito. Umalis si Luigi sa mundo ng mga tao at naghintay si ate Cynthia sa muli nilang pagkikita. Umunlad ang pamumuhay sa bayan. Nagkaroon ng mga paaralan na nagbukas para sa mga vocational courses. Nag-ipon ng pera si ate at nakapag-aral siya ng 2 taon sa pananahi. Naisipan niyang makipagsapalaran sa ibang lugar at itigil na ang pagtitinda ng isda para hindi siya maging amoy malansa. Maswerte siyang natanggap sa pabrika ng tahian ng mga damit at nakapagtrabaho. Pagkatapos niyon, natanggap siya sa trabaho at nakaipon ng pera. Hindi nagtagal, bumalik si ate Cynthia sa aming lugar, subalit wala pa rin ang presensya ni Luigi. Ginamit ni ate Cynthia ang mga ginto na ibinigay ng mga engkanto at diwata at nagpatayo siya ng sarili niyang negosyo. Patungkol ito sa mga tela. Doon nagbago ang aming pamumuhay. Nagkaroon ng maliit na negosyo hanggang sa lumaki. Nagkaroon na din ng paghahayupan ang mga magulang namin. At naging matagumpay na ang negosyo ni ate. Nagagawa niyang bumiyay sa iba't ibang sulok ng Pilipinas upang makakuha ng mga kliyente at mapagbebentahan ng mga kung ano-ano. Hindi niya inasang makilala niya sa syudad na kanyang pinuntahan si Lucas, na isa namang inyenyero na kanyang naging kliyente. Hindi maunawaan kung bakit nakikita ni ate Cynthia sa katauhan ni Lucas si Luigi. Para bang kamukhang kamukha niya ito at magkawangis din ang kanilang mga kilos at pag-uugali. Pero kahit kailan, ay hindi sumagi sa isip ni ate Cynthia na magbahagi ng tungkol kay Luigi. Nananatili pa rin iyong lihim pero hindi ito nawawala sa kanyang puso't isipan. Kinalaunan makalipas lang ang ilang taon ay nagpakasal sila at nagkaroon ng mga anak. Nagbabakasyon na lamang sina ate Cynthia at Lucas sa aming lugar para bisitahin ang aming pamilya. Pero patuloy pa rin ang pagtatrabaho nila sa syudad. Samantalang si ate Cynthia ay abala sa tindahan, gayon din sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Tunay ngang makapangyarihan ang pag-ibig. Kahit sino ay pwedeng tamaan ito at talagang maraming tao ang nababago ang buhay, pag-uugali at pananaw sa buhay kapag pag-ibig ang pinag-uusapan. Hanggang dito na lang po ang kwento at sana ay kinapulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang masalimuot na buhay pag-ibig at pakikipagsapalaran ni ate Cynthia sa aming baryo kung saan nakilala niya ang lalaking nakatadhana para sa kanya. Maraming salamat po Sir Casper sa pagpili ninyong maitampok sa inyong programa ang ipinadala kong kwento. Hanggang sa muli. Muli ako si Edelena ng lugar ng Visayas.